Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kajismosang Kim Pao, wala na pong iba. Aba, meron pa ba? Meron pa bang iba? Ako lang naman po ata. Ang nag-iisa ninyong lukaret nakachismos ang Kim Pao, si Gandara, upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para po sa gabing ito, so ayan, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa post ni Paula Avellino na fake news. Maybe a scam. Grabe, dami na talagang ganyang mga tao ngayon. Buti na lang talaga. At pinaalam agad nila Kim and Paolo na yes, same po silang dalawa na fake news para makaiwas yung ating pong mga ka-Kim Pao fans. Saya dahil may nababasa ka ba, getting ready na talaga silang pumunta dito sa event na to abroad. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil po sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na natin yan. And tonight, unahin po muna natin pag-usapan ito. Wala ko ilang araw ko na itong nababasa. Ini-ignore ko na lang talaga. Ito from Madam Flora. Ayay. Ayay talaga. Sus ko. Sus, Julia, naniwala naman kayo. Nagkalat sa SOCMED ang fake news. Grabe ang fake news. Nabalita din Julia, Enrique Hill. Pili lang kayo ng vlogger na di sinungaling. Magka-views lang, magka-content. So, ito maganda to ha. Pili lang kayo ng mga vloggers na hindi sinungaling at hindi nyo na kinakailangan magpaulit-ulit ang tanong, totoo ba, totoo ba, totoo ba? Hindi kasi lahat na nababasa, nakikita, naririnig po natin is totoo. Lalo na ang dami na po ngayong nagkalat, pati nga po video. Nagagawa na po ng paraan para magmukhang totoo lang. Gaya ng AI, 'di ba? Nabiktima na rin si Paula Avellino ng AI ha, yung sa maleta daw sira. Hindi man lang iningatan. Hindi ko na lang siya pinansin. Kasi ako alam ko naman kasi siyang AI, ayoko na lang siyang palakihin kasi marami talagang at least naging clear sa lahat na yon. Na maging mapanuri po tayo na AI lamang siya. Mag-ingat po tayo sa mga ganyan. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan na kay Julia. Ay, naku po, ilang araw ko nang nababasa yan. Pa-4 na araw ata, pa-3 araw na yan. Mula nung may mag-comment dito patungkol doon. Kay Julia na yan, and Paula Avellino, etc. Nakita na ganito, ganyan. Hindi ko lang siya pinapansin. Kaya, tingnan niyo yung mga updates ko. Wala kayong na ganyang balita sa akin kasi iniiwasan ko talaga siya. Iniiwasan ko kasi baka mamaya niyan may mag-comment na naman, Gandara. Iwasan na kasi yung mga ganyang negative comment. Kayo lang din yung nagiging dahilan kung bakit mas lalong siyang kumakalat. Kayo na may panay ang tanong, paulit-ulit naman kayo ng tanong, Gandara, totoo ba? Gandara, ganyan, may nabasa na naman ako, paki-clarify naman. Kayo din naman yung reason kung bakit natatalakay natin. Niiwasan ko na nga siya ng bonggang-bongga. So sana guys, ito i-clear natin, wala yon. Fake news. Di-declare din natin as fake news yun. Sige nga, bigyan nyo kami ng video, picture, na sinundo, na pinuntahan, na magkasama yung dalawa. Kaya hindi sinamahan si Kim sa PBB, etc. Ganyan. Kasi yung dalawa daw ang magkasama. Sige nga, bigyan nyo kami patunay kasi puro hearsay lang. May nabasa ako, may nakita ako, may narinig ako from gantong vlogger na ganyan, ganyan. Hingan nyo ng pruweba. Yun lang naman yun eh. Guys, hindi nyo rin ba naisip kung totoo yan? Ang laking balita niyan. Di ba nakarating sa inyo? Imposibleng hindi yan makakarating sa big platform. Alam nilang trending yan.
Alam nilang pag-uusapan yan, bakit hindi nila yan ibabalita? Sige nga, sabihin nyo sa akin, magkasama si Julia at saka si Paolo Avellino sa airport, ganyan. Imposibleng walang makakakita mga tao, makakakuha ng pictures. Imposibleng hindi kakalat ang balita. Imposibleng hindi magkakaroon ng issue. Imposibleng hindi mahi-headline. Diba? Doon pa lang eh. Malaking balita na yan. Ngayon, may nabalitaan ba kayo? From trusted, newscasters. Wala naman, di ba? Even kay Ogie Diaz man lang, kahit sa chika update man lang, wala po talaga. Wala talaga. Nababasa nyo lang siya sa comments. Yun lang. Finish na yung pagrarants ko. Yung tungkol kay Julia, yun na yun. Yun yung comment ko na inihingi ninyo. Totoo ba, Gandara? Ang lagi nyo akong kinukulit, araw-araw na lang mayroon ako nababasa dyan. Gandara, pakiclarify. Gandara, totoo ba? So, yan na yung kasagutan ko po sa inyo. Anyway, speaking of fake news, eto na nga, si Paolo Avellino nag-post na ng fake news, might be a scam. Patungkol po ito sa isang balita na Kim Pao ay mayroon pong pupuntahang event abroad. Ang petsa ngayong darating na July, August ba, October, basta mga ganyang so ang dami nang naniwala, ang dami nang gustong bumili ng ticket, ang dami nang gustong pumunta, etc. Buti na lang talaga, alisto rin talaga si Paolo Avellino, clear sa lahat na it's fake news, might be a scam. Might be a scam. Di ko alam kung paano magiging scam to. But yeah, fake. Baka kasi sa ticket, pwede rin. Ticket sa kanila daw bibili ng ticket. So, syempre, di ba, pagkakakitaan nga naman. Talino ni Paolo Avellino, no? Pwede naman kasi ko akong isipin ko, fake news lang yan. Fake news lang, hindi totoo na may, na may event ang Kim Pao. Pero, naisip niyang might be a scam. Kasi pwedeng doon para bibili ng ticket. Syempre, yung pera sayang. Di ba? Pwede. Matalino talaga to si Paolo Avellino. So, yan yon. And para bilang update guys, deleted na po. Yes, deleted na po ang post na yan. And even Kim Chiu nag-post na rin na yes, it's fake news. And eto nga yung mga fans, sabi, hala, fake news pala. Ingat po sa scammer. Ang dami pa naman nag-a-ask kung saan avail ng ticket. Thank you, Pao, for clarifying. O, diba parang oo nga, no? Tingin ko sa ticket nga, yung sinasabing might be a scam. Kasi saan bibili ng ticket? Saan makakapag-avail? Pwede. Tulad sabi ko sa inyo ko, kung isipin ko lang, fake news siya. So, ayan, dami nag-a-ask, ang dami gustong pumunta. Alam niyo naman, grabe ganito na talaga kasikat ang Kim Pao. Yung ginagamit na sila sa iba't ibang kalakaran talaga. So, yeah. Buti na lang mabilis din. Ang bilis si Paolo Avellino, kakamangha. Kung sa bagay, hindi lang pala post si Paolo, pero tingin ko pala check din sa kanyang social media. Ayan, since mga tweets, siguro gustong-gusto niya rin magbasa, dinadaanan to, Ayan, pwede. And eto nga yun, yung post ni Pao, alas 6 ng hapon. Ayan, 32 minutes ago nang ma-screenshot ko siya, guys. But ngayon ko lang na-update. Medyo busy tayo, kaya gabi na. But anyway, rin po yan ni Kim, ni-retweet. Sinabi nga niya na fake news po yan, para maging aware po ang lahat. So, deleted na po yung post. Ayan, mabuti na lang, mabilis pa sa alas 4 si Paolo Avellino. So, ayan, ingat-ingat na lang po mga ka-Kim Pao fans sa mga ganyan, kasi sikat na sila Kim and Paolo, pwede nga silang magamit.
pwedeng magamit as a scam. Might be a scam talaga siya. So, ingat-ingat po. Alam kong sabik kayo parating sa Kim Pao. Pero, may event naman po eh. May event naman pong paparating sila Kim and Paolo na legit. So, para mag-sure lang po tayo, konting paalala lang, lagi po tayong mag-check sa mga sources, sa mga legit na mapagkakatiwalaan, like balita talaga from ABS-CBN, Star Magic, from social media pages mismo nila Kim and Paolo. Kapag nanggaling sa kanila yung mga balita, ayan, paniwalaan natin. Pero mga ganitong shared post, medyo maging mapanuri po muna tayo. Kasi kung totoo naman, imposibleng hindi ito-tweet, imposibleng hindi i-repost nila Kim and Paolo po yan. Kagaya na magiging event nila July 9, diba? At pinost po ni Kim Chiu talaga. So, yun lang po ating update tonight. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa mga susunod ko pong chika. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna. Good night!